Dumalaw ako sa puntod ng kapatid ko. Ilan taon na rin lumipas, ngayon ko lang sila nasilayan ulit. Ang libing niya. Ano kayang pakiramdam ng ilagay sa puntod mo ang di mo totoong pangalan? Tinabi ko sa kanya ang dala kong bulaklak. Wala akong dalang candles kaya umupo na lamang ako. I read my own name. Kamusta ka na kaya? Sorry kung ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Ang dami kong pinagdaanan kaya nakalimutan kong dalawin ka. Pero babawi ako sa'yo ngayon. Ngumiti ako habang nakatingin sa puntod. Malinis pa rin hanggang ngayon ang puntod dahil napanatili nila mom na linisin araw-araw ang puntod. Naramdaman kong paghihip ng malakas na hangin na tumatama sa katawan ko. Pumikit ako at dinama ang hangin. Alam kong hindi mo pa rin ako hinahayaan. Bantayin mo ako palagi dahil ikaw lang kakampi ko dito. Ang sayang kausapin ng twin sister ko kahit di ko na siya nakikita o nakakasama man lamang. At least ramdam ko yung presensya niya. Nagmulat ako ng mga mata. May mga tao namang nakikita sa malayo. Siguro, nandito rin sila para dalawin ang pamilya nila. Hinaplos ko ang pangalang nakalagay sa puntod. Sasabihin ko rin sa kanila ang lahat. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob. Bulong ko. Gusto kong gumanti sa kanila pero bakit di ko magawa? Iniisip ko palang alam kong pagsisisihan ko na kaagad. Tumayo ako at inayos ang suot kong puting dress. Tumingala ako sa kalangitan. Mukhang nagbabadya na ring umulan dahil nagdidilim ang kalangitan. Kailangan makaalis na ako bago pa tuluyang bumuhos ang ulan. Dadalawin na lang kita ulit. Hintayin mo lang ako. Tumakbo ako papalabas ng sementeryo. Agad akong pumara ng taxi. May kalayuan din ang puntod kung saan nakalibing ang kapatid ko. Saktong pagbuhos ng ulan na makasakay na ako ng taxi. Buti na lang hindi ako naabutan ng ulan, ma'am. Sinilip ako ni kuyang driver gamit ang salamin niya. Oo nga po, kuya. Saktong-sakto sa pagdaan ninyo eh. Ngumiti ako. Umabot ng 1 oras ang biyahe pa uwi dahil sa lakas ng ulan at traffic dito sa Maynila. Narinig kong tumunog ang telepono ko, kaya agad kong sinagot ang tawag at tinapat sa tenga ko. Where are you? Kanina pa kita tinatawag at hindi ka sumasagot? Mukhang galit na rin ang boses nito. Sumilip ako sa bintana. Hindi po pwedeng dumiretso ako ng pauwi ng bahay dahil baka maghinala si Errol. Nasa SM ako, agad kong sagot. Saktong-sakto nasa tapat ako ng SM. Tumingin si kuya sa akin kaya't sinenyasan kong palikuin niya ang sasakyan at pumunta ng SM. Tumango siya at sumunod sa sinabi ko kaya agad akong nakahinga ng maluwag. Susunduin kita, huwag kang sasakay ng taxi. Sabi niya at pinatay ang tawag. He did not ask kung ano man lang ginagawa ko dito. Bakit pati yan kailangan kong dramahan? Tinigil ni kuya driver ang taxi sa tapat ng SM. Sobrang lakas ng ulan kaya nag-aalinlangan akong munguba dahil mababasa ako. Sinobrahan kong bayad kay kuya. Ma'am, sobra naman ang bayad ninyo sa akin. Akmang ibabalik niyang iba pero tumanggi na ako. Sa'yo na lang yan, kuya. Tumingin ulit ako sa bintana. Ma'am, sa inyo na lang pong payong ko. Tulong ko na rin sa inyo dahil sa bait ninyong taglay. Nilahad niya sa akin ang payong na kulay itim. Hala, salamat talaga kuya ha. Tuwang-tuwang sabi ko. Tumango lamang siya sa akin at gumiti. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at ginamit ang payong ni kuya. Ang dali ko lang nakatawid dahil hindi naman ako nabasa. Tinupi ko ang payong kong hawak. Next time magdadala na ako palagi ng payong para madali lang lahat, lalo na kapag umuulan ng malakas. Mukhang matatagalan din si Errol kaya pumasok muna ako para bumili ng damit. Baka magtaka yon kapag nakitang wala naman akong dala. Mabilis lang akong pumili ng damit. Isang dress at t-shirt lang. Pagkatapos kong bumili, lumabas na rin ako. Tumila na rin ang ulan at mukhang balak pang magpakita ng araw. Hindi umabot ng 10 minuto may humintong itim na sasakyan sa harapan ko. Pinanood kong lumabas si Errol sa sasakyan. Gumiti siya nang makita ko. Naglakad siya papalapit sa akin at kinuha ang dala ko. Next time tayong dalawa nang bibili ng damit mo. Ani at pinasok sa loob, likod ng kotse ang pinamili ko. Binalikan niya ako, tinuli ang kamay ko. Naglakad kami papalapit sa sasakyan. Binuksan niyang front seat kaya pumasok ako. Lumibot siya sa sasakyan. Pagpasok, binuhay niya agad ang makina at pinatakbo ito. Tawagan mo ako kapag gusto mong lumabas. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag hindi mo sinasabi sa akin kung saan ka nagpupunta. He looked so pissed. Pinaglalaroan ko ang kuko ko. Nilingon niya ako ng mabilis lang dahil nakatingin siya sa daan. Hindi ako galit. Ayaw kitang pagbawalan, baby. Natatakot lang ako na baka mapahama ka. Matanda na rin ako, Errol, para bantayan mo pa. Alam ko kung ano'y kakapahama ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Paano kung naabutan na pananakit ng ulo mo sa daan?
Makinig ka sa akin. Pamilyar naman sa akin lahat ng daan dito sa Manila, Errol. Iniinis ko lang talaga si Errol. Natatawa kasi ako kapag nagsasalubong ang kilay niya dahil sa akin. This is the last time na tatakasan mo ko. Kung kailangan mong kumuha ng bodyguard para bantayan ka, gagawin ko. Errol? Protesta ko. Hindi po pwede ang gusto niyang mangyari. Binagalan niya ang takbo ng sasakyan at tumingin sa akin. Sumilay ang ngisi sa labi niya. Makinig ka sa asawa mo, baby. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta o kukuha ko ng bodyguard. Sinamaan ko siya ng tingin. Sasabihin ko na sa'yo. Parang batang ani ko. Good, baby. I am doing this for your safety. Nag-cross arms ako at di siya pinansin pero nagtataka ako kung bakit hindi daan pa uwi sa bahay ang tinatahak namin. Di mo na ako nagtanong dahil baka may na-discover lang siyang bagong daan. Makaalis lang sa traffic. Pero umabot ng ilang oras hindi pa rin kami nakakarating ng bahay. Saan tayo pupunta, Errol? Curious na tanong ko. Sa resort, simpleng sabi niya. Kumunot ang noo ko. Anong gagawin natin sa resort? Tsaka wala akong dalang bikini. Napatigil ako nang biglang ihinto ni Errol ang sasakyan. Sinaman niya ako ng tingin. What the heck, baby? You can wear shorts or t-shirt. Kahit magpantalon ka pa, wag lang ang bikini. Pantalon? Ginagago niya ba ako? Sino magpapantalon sa gitna ng tirik na araw tapos maliligo sa dagat? Nagbikini naman ako doon sa Palawan tapos hindi ka naman nagalit. Hindi ako magagalit kung ako lang makakakita, Shaira. Shit, pero maraming tao sa resort. Kaya hindi ako papayag makita nilang balat mo. Binuhay niya ulit ang makina. Di na lang ako nakipagtalo. Errol is always Errol. Pirikit ko ang mga mata dahil kapag nagmulat ang mata ko, inuumpisan ko siyang inisin lamang. Nakapikit lang ang mata ko pero rinig na rinig ko naman lahat. Naramdaman ko ang kamay niyang humahaplos sa kaliwang kamay ko. Ang lamig ng kamay niya. Kakausapin ko mga kaibigan mo kung bakit nagawa ka nilang ilayo sa akin. Mahina nitong sabi. Hindi ko siya masyado naintindihan. Binitawan niya ang kamay ko. Nagising ako nung tumama ang sikat ng araw sa mukha ko. Tumingin ako sa paligid. Tandang-tanda akong lahat. Dito mismo sa lugar na ito ako tuluyang nawala ng malay. Huling araw bago ko iwan si Errol. May naalala ka ba bakit kahit konti lang dito sa lugar? Binilingan ko siya ng tingin. Binigyan niya lang ako ng normal na tingin. Umiling ako kaya nadismaya siya sa isinagot ko. I remember everything, Errol, pero hindi ko muna sasabihin ngayon. Nauna siyang bumaba na sasakyan. Lumibot siya at pinagbuksan ako ng pinto. Umihip ang malakas na hangin tumama sa katawan ko. Natatangay nito ang suot kong damit dahil sa lakas ng hangin. Hinubad ni Errol ang suot niyang leather jacket at ipinatong sa balikat ko. Malamig ang panahon ngayon, baka magkasakit ka. Salamat, ani ko. Nauna siyang maglakad sa akin kaya't sumunod na ako. Binilisan ko ang paglalakad dahil ang laki ng hakbang niya kumpara sa akin. Buti na lang naka-flat sandals lang ako. Nang mapansin niyang tumatakbo na ako, binagana niyang paglalakad at sumabay sa akin. Are you comfortable? Tumingin siya sa sandals na suot ko. Oo naman, hindi rin naiiwan. Masanay akong sneakers lang or tsinelas ang suot kapag buhangin ang dinaraanan ko. Siguro nasanay lang talaga ako sa Palawan. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga staff. Hinihintay ng iba kung may iuutos sa kanila si Errol. May kakausapin lang daw siyang client kaya kami nandito. Sana lang magstay muna kami dito kahit isang gabi lang. Hindi ako po pwedeng makisalamuha sa kanila, kaya kumuha na lang ako ng pagkain. Hindi ring boring kasi ang ganda ng dagat. Tama si Errol, marami talagang tao. Malapit na rin ang summer. Ilang oras na rin nawala si Errol pagkatapos niyang puntahan ng client niya. Pagpasok namin ng kwarto, hinubad ko ng jacket ni Errol at itinupi. Pinatong ko lang sa sofa. Nagsali ng tubig si Errol sa baso. Mukhang uhaw na uhaw to dahil naubos niyang isang basong tubig. Malaki talaga ang kabuuan ng kwarto. Pumasok ako ng bathroom para maligo. May dadala naman akong t-shirt at short. Buti na lang nakabili ako dun sa SM. Nagtagal ako sa pagligo. Naglinis ako ng katawan dahil mukhang marami ako na kung alikabok kanina sa sobrang lakas ng hangin. Pagkatapos kong maligo, sinuot ko ang robe. Nilagyan ng tuwalya ang buhok ko. Paglabas ko ay naabutan ko nakaupo si Errol sa gilid ng kama. Nilingon niya ako. Tiningan niya ako pataas hanggang sa baba. Naparunok ito. Agad kong kinuha naman ng paper bag at pumasok ulit ng bathroom para isuot. Pero nang maisuot ko ng short na realize kong napakaikli. Nagmukhang wala akong pangsuot pang ibaba. Nagblower lang ako ng buhok.
Nang matapos kong lahat, lumapit ako kay Errol. Kinuhang librong binabasa niya. Inilapag ko iyon sa tabi. Come here, baby. Tinapik niya ang legs niya para senyasan akong doon na maupo. Nung hindi ko ginawa, bigla na lang niya akong binuhat at pinaupo sa kandungan niya. Errol? Kinakabahan kong tawag sa pangalan niya. He smirked. Call me baby. Utos niya. Kumunot ang noo ko. Ano namang trip niya? Come on, baby. Say it. Gusto kong marinig galing sa'yo. Baby? Di naman ganun ka-weird. Pero hindi ko naman siya tinatawag na baby or hindi lang ako sanay dahil palagi pangalan niyang tinatawag ko. Hindi ganyan. Baby. Mahina akong sabi. Shit, baby. Can I kiss you? Napakurap-kurap ako. Uminit ang pisngi ko. Kailangan pa bang itanong yan? Napatingin ako sa labi niya. Shit, mas more pa lang labi niya kumpara sa labi ko. Pero, hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niyang sakupin ang labi ko. Nakahawak ang kamay niya sa bewang ko. Nang di ako makahinga, bumitaw na ako. Hahabulin pa niyang labi ko pero pinigilan ko na siya. Nagugutom ako, sabi ko. Umalis ako sa pagkakaupo sa kandungan niya. Pumunta ako ng kusina para maghanap ng pwede kong lutuin. Pwede naman magpadala ng food dito pero mas gusto kong magluto na lamang. Sakto may nakita ko mga ingredients kaya nilabas ko na. Nagsuot ako ng apron para hindi madumihan ang damit ko. Lumabas si Errol galing sa kwarto. Umupo siya sa tabi ko at pinanood akong maghiwa ng mga gulay. Kumain naman kami kanina pero nagugutom lang ulit ako. Madali lang naman ang niluto ko kaya hindi rin natagalan. Nakakamiss talaga ang luto ng misis ko. Bolero. Nang maluto na, kumuha na ako ng plato at ng kanin. Nagsanin lang ako ng kanin sa plato niya at sunod naman ang sa akin. Na matapos kaming kumain, nagpresenta na siyang maghuhugas ng plato. Hindi na ako umasta pero ang pinagtataka ko, 3 plato lang naman ang hinugasan niya pero sobrang tagal nito. Bala ko na sanang puntahan ng marinig ko, buwakas ang pintuan kaya agad kong ipinikit ang mata ko. Hindi niya rin naman nakikita kung tulog ba ako o hindi dahil pinatay kong ilaw. Naramdaman ko ang paglapit niya sa akin. He kissed my forehead. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata pero hindi ko na ito nakita. Laking gulat ko na lang nakahawak ng kamay niya sa bewang ko. Siniksik niya ang sarili sa akin. Good night, baby. Have a nice dream. Sabi niya sa antok na boses. Di na ako nagsalita dahil matutulog na rin naman to. Maaga rin kaming uuwi bukas. Pinikit ko ang mata, tiniyang nakayakap sa bewang ko si Errol. 6:00 nang magising ako. Wala na si Errol sa tabi ko. Nagilamos lang muna ako sandali at pumunta sa living room. May nakanda na ring pagkain sa table. Nabaling ang tingin ko kay Errol na walang suot pang itaas. Tanging boxers lang ang suot niya. Nagkakape pa to habang nanonood ng TV. Mukhang dito kakain kaya ako na lang kumain mag-isa. Babalik na tayo mamaya. Sabi niya habang humihigop ng kape. Nakanda na rin ang gamit sa loob ng sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng pinto kaya pumasok ako. Sinuot ko lang ang seatbelt ko. Binuhay ni Errol ang makina ng sasakyan. Babalik na ulit ako. Sobrang gulat ko na makita ang kalat ng buong kwarto namin ni Errol. Agad kong pinulot ang mga damit namin. Nilampasan niya ako at kinuhang laptop niya. Pumunta siya ng study table at doon umupo, sabay bukas ang laptop niya. Sino kayang pumasok sa bahay? Tanong ko. Nakalabas lahat ng gamit namin. Ang mga ibang documents ni Errol nasa sahig na rin. Pinulot ko yon isa-isa. Mukhang may galit talaga ang may gawa nito sa amin. Jessa? Ani Errol. Kumunot ang noo ko at lumapit sa kanya. Kinuha kong laptop sa kanya, tinignan ng kuha ng CCTV. Nakita ko pang pumasok sa Jessa. May dala siyang kutsilyo. Lahat ng cabinet binuksan niya at pinagtatapon ng mga gamit. Kahit walk-in closet hindi niya pinalampas. Kaya mo talaga akong patayin? Bulong ko sa sarili. Pinatay ni Errol ang laptop at tinitingnan ako. Kukuha ko ng mga tao para bantayan ang kinikilos niya. Hindi ko hahayaang malapit siya sa'yo. She's crazy. Alam ko. Pero hayaan mo na siya. Kaya ko naman ang sarili ko eh. No. Baka ano na lang ang gawin niya. Sa'yo. Protesta pa niya. Ewan ko sa'yo. Ani ko at tinalikuran siya. Pinulot ko ulit ang mga gamit namin. Tinulungan niya rin naman ako. Buti na lang walang napunit na gamit. Dapat talaga ipamental ko ng babaeng yan eh. Ilang ulit ko pang ipapaintindi sa kanya na hindi ko kailangan ng pera ng pamilya ko. Pagkatapos namin maglinis, bumaba muna si Errol para hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila sa cellphone. Tumawag ako kay Dad para ipakita sa kanya ang CCTV na nakuha ko sa laptop ni Errol.
Almaydad ang tinatagong ugali ni Jessa, pero si Mom wala pa ring alam. Sinabi ko sa kanya ang ugali ni Jessa. Naniwala naman siya agad kaya hindi ako nahirapan. Ilang sandali pa bumalik na rin si Errol. Sasamahan kita. Saan? Sa ospital. Simple niyang sagot. Ha? Ano gagawin natin doon? Wala naman akong sakit. Magpapacheck up ka. Sasamahan kita ngayon. Ani at kumuha ng bagong damit. Ang alam niya talaga nagpapacheck up ako palagi pero hindi naman. Nang di siya lumingon sa akin, nag-text agad ako kay Cyrus na darating ako para maghanda na rin siya. Sige. Lumapit siya sa akin at tinaplos ang pisi ko. Hindi na ba sumasakit ang ulo mo? Hindi ko mabasa kung anong iniisip niya. Sumasakit naman, pero hindi na ganoon. Pagsisinungaling ko. Tumayo siya. Inawakan ng kamay ko at hindi ginaya lumabas ng bahay. Kakarating lang namin, aalis na agad kami. Di naman ako pagod pero gusto ko muna na magpahinga. Pero baka magtaka pa siya kapag tumanggi ako. Wala bang kapaguran ng buhay ni Errol? Sumakay kami ng sasakyan. Di naman ganon katagal ang biyahe kaya nakarating din kami kaagad. Nauna ako bumaba bago siya. Tumabi siya sa akin. Tara na, aya niya. Nauna siyang maglakad kaya sumunod ako. Dati-dati mag-isa lang ako pumupunta dito para alamin ko anong kalagayan ko. Ngayon kasama ko ng asawa ko kung dahilan ng lahat. Ngumiti ako. Pumasok siya sa elevator. Hinintay niya muna ako bago pinindot ang top button. Kaming dalawa lamang naman ang tao. Ramdam ko ang titig niya sa likod ko. Errol? Mahina akong tawag sa pangalan niya. Kasing bagal ang pagungyat ng elevator. Lumingon ako sa kanya. Mapang-akit siyang tinignan at nakita ko pang lumunok siya. Ang init. Pinaypayan ko ang sarili. Hindi talaga ako nagbibiro. Kung sana naghanda lang naman kami, mas madali pa kaming nakarating. Mukhang sirang elevator. Saktong papalapit niya ang pagbukas naman ng elevator. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Agad akong lumabas at naghabol ng hininga. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ng bewang ko bilang alalay sa akin. Mainit pa rin ba? Inalis ko ang kamay niya sa bewang ko at tumayo ng bahagya sa kanya. Hindi na. Simpleng sagot ko. Tumungo siya at sabay kaming pumasok sa loob. Agad kong naabutan nakaupo si Cyrus. Na makita niya kaming pumasok, tumayo na siya. Welcome, Mr. Manalo. Umiti siya. Pinaningkitan ko siya ng mga mata. Umayos ka, Cyrus. Baka mapaghalataan pa tayo. Nakipagkamay ang dalawa. Nilibot ko ang tingin ko. Alam mo na rin kung bakit kami nandito. Ikaw nang bahala sa asawa ko. Tumunog ang cellphone niya kaya't di niya natuloy ang sasabihin. Pinakita niya sa akin ang cellphone. Ngumiti na lamang ako. Pagkalabas niya, pareho na kaming nakahinga ng maluwag. Nag-practice ka na ba? Bulong ko. Baka kasi marinig ni Errol. Oo. Magaling ako sa pagsisinungaling. Don't worry. Kinindatan niya ako at napangisi ako. Kaibigan nga talaga kita. Umupo ako at hilintay na bumalik si Errol. Wala naman kaming ginagawa ni Cyrus. Nakaredy rin lahat kung anong sasabihin niya. Nang bumukas ng pintuan, inayos ni Cyrus na rin ang sarili. Anong kalagayan ng asawa ko? Binulsa niya ang cellphone. Nilabas ni Cyrus ang papers at pinakita kay Errol. Binasa naman niya agad. Mahina pa rin ang katawan ng asawa mo, Mr. Manalo, at mukhang magtatagal din bago bumalik ng tuluyan ang alaala niya. Tumingin siya sa akin. Magiging madalas ang paranakit ng ulo niya? Depende pa rin kung pipilitin ni Shirang bumalik ang alaala niya, pero mas mabuting hayaan niya lang maging relax ang sarili at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Marami pang sinabi si Cyrus. Hindi ako nag-expect na naghanda talaga siya para lang magsinungaling sa asawa ko. Pagkatapos ng check-up, umuwi na rin kami agad. Pagdating ng bahay, nagtaka ako dahil may nakahanda na ring pagkain sa lamesa. Sino nagluto? Ang daming nakahanda. My secretary, aniya. Inawakan niyang balikat ko at pinaupo sa upuan. Inamoy ko ang pagkain. Ang bangot mukhang masarap pa. Naglagay siya ng isang plato sa harapan ko. Kumuha siya ng ulam at kanin. Nilagay niya sa plato ko. Eat first. Huwag ka muna magsalita hanggat di ka pa natatapos kumain. Isa-isa kong tinikman. Hindi nga ako nabigo sa lasa dahil masarap ang pagkain namin ngayon. Pagkatapos namin kumain, niligpit ko ang pinagkainan. Ako na maghuhugas pero nang agaw na naman siya. Maligo ka na, ako nang bahala dito. Kinuha niya sa akin ang plato at nilagay sa lababo. Nagsimula na rin siyang maghugas kaya umakyat na rin ako para maligo. Wala naman akong amoy pero feeling ko, madumi pa rin ako.
Nagtagal ako sa loob ng bathroom para damahin ng tubig na nahuhulog sa katawan ko. Halos abutin din ako ng 1 oras bago matapos maligo. Wala pa rin si Errol paglabas ko kaya kumuha na rin ako ng damit sa walk-in closet. Dahil madali ako mainitan ngayon, manipis lang susuotin ko. Binagsak kong towel. Nang isasarado ko ng botones ng damit ko. Saktong pagpasok ni Errol naman. Hindi mawala ang tingin niya sa akin. Hindi ko tuloy ang pagbobotones banda sa dibdib ko. May suot naman akong cycling. Sinuklay ko lang ang buhok ko. Naramdaman ko ang kamay niyang pumulupot sa bewang ko. Baga niyang inamoy ang leeg ko. Your sweet smell. Mainit niyang bulong. Nilingon ko siya. Sobrang lapit ng mukha namin. Inilikan niyang labi ko ng mabilis lang. Ngumiti naman ako. Napatingin din ako sa malambot niyang labi. Hinaplos niya ang labi ko gamit ang hinlalaki ng kamay niya. Labi ko lang ang pwedeng dumapos sa labi mo. Ngumisi siya bago sakupin ulit ang labi ko. Binuhat niya ako at dahan-dahang pinahiga sa kama. Halos ramdam ko ang balat niya sa sobrang lapit ng katawan namin. Tumigil siya sa paghalik at tumiga sa tabi ko. Pareho kaming nakatingin sa itaas. Tsaka na lang kapag handa ka na. Nilingon ko siya. Akala ko ba gusto mong maging daddy? Ngayon pumapayag na ako. Siya naman ang kusang tumanggi. Gustong gusto ko pero ang mismong Shaira, kailangan maging mommy ng anak ko. So, ang ibig sabihin niya, ayaw niya akong galawin dahil wala akong alaala o pakiramdam. Hindi akong asawa niya. Iba naman talaga akong umasta kumpara noon. Ngumiti lang ako. Umupo ako. Isasarado ko na sana ang damit ko nang unahan niya ako sa pagbobotones ng damit ko. Kung darating man ang panahon, nababalik na rin ang buong-buong alaala mo, sana lang di mo ako layuan. Nakita kong lungkot sa mga mata niya. Hinawakan ko ang kamay niya kaya't napatingin siya sa mga mata ko. Sana mapatawad mo ako kapag nalaman mong totoo. Bulong ko sa sarili ko. Tatanggapin kong lahat kapag darating ang panahon na yon. Kung lahat ng itatago ko mabubunyag. 2 araw na rin ang nakakalipas. Maagang umalis si Errol para pumunta ng opisina niya. Sinabi ko sa kanyang pupunta ako mamaya para dalhin ang niluto ko sa kanya. Nakasanayan ko na rin talagang ipagluto si Errol tuwing nasa office siya pero ngayon ko lang dadalhin sa kanya. Umuwi pa kasi siya sa bahay para kainin ang luto ko pero babalik din siya kaagad. Para hindi na rin masayang ang oras niya, dadalhin ko na sa kanya. Taxi lang sirakin ko papunta sa company, dala ng paper bag. Kung saan ko nilagay ang lunchbox niya, mukhang sobrang busy ng mga tao ngayon. Mag-isa akong pumasok ng elevator, inihintay ko ang pagbukas. Nang bumukas na, lumabas na rin ako. Tumingin-tingin muna ako sa paligid. Si Sir Errol po bang hinahanap ninyo, ma'am? Tanong ng isang staff nang makita ko. Oo, nasa office ba siya? May meeting po siya sa conference room, ma'am. Mukhang malapit na rin namang matapos. Niya. Ngumiti ako. Salamat. Nagpaalam na rin siyang umalis kaya tumuloy ako sa office ni Errol. Nilapag ko ang paper bag sa table niya. Buhay na buhay naman ang loob ng opisina niya kaya lang hindi ko alam ang gagawin dito bukod sa magbasa. Bihira lang naman akong magbasa kapag gusto ko lang. Umupo ako sa sofa at nilibot ang tingin ko. Ang sarap pala sa pakiramdam na malaki ka makakapunta kung saan mo gusto. Hindi ko man lang yun naranasan dati. 12 na rin pero hindi pa rin bumabalik si Errol. Ayoko naman mag-text sa kanya at baka maistorbo lang ako. May nakita akong susi sa gilid ng vase. Tumayo ako at kinuha ko yon. Sinuri ko talaga kung para saan. Nakatanggap ako ng text galing sa phone ko. Di na ako nagtaka kung kanino galing ang numero. Wala naman ibang nagte-text sa akin ng masama kung hindi si Jessa. Lumabas ako ng office ni Errol. Hinanap kung saan ang fire exit. Ginamit kong susi para mabuksan ang pinto. Mag-isa akong pumasok. Hinihintay ang dating ni Jessa. Ayokong pinaghihintay ako ng babaeng yon, pero pagbibigyan ko lang ngayon. Ilang sandali pa nakita ko na siya. Mukhang wala naman nakasunod sa kanya. Umakit ako pa itaas. Sinundan naman niya ako. Tumigil kami nung nasa rooftop na kami at tumingin ako sa baba. Kung isa sa amin ang mahuhulog dito, malamang paglalamayin kami kaagad. Talagang kumuha pa ng mga taong asawa mo para sundan ako. Buti naman magaling kang tumakas, Jessa. Paano mo wala nagawa yon? Paturo naman. Pangaasar ko pa. Sinamaan niya ako ng tingin. Naglakad siya papalapit sa akin. Simple lang. Lakasan mo ang pang-amoy ko. Kaya pala, hindi mo kami naabutan sa bahay? Tumango-tango ako. Nanlaki ang mata niya pero agad ding napalitan ng ngisi. Alam mo na pala kung anong ginagawa ko. Kamusta naman ang paglilinis mo? Okay naman. Kasama ko rin ang asawa ko.
Sinamaan niya ako ng tingin. Jessa's POV. Nakakainis talagang babaeng to. Kung umasta, kala mo mananalo sa akin? Malapit ko na rin ilabas lahat ng baho dyan sa loob mo. Nakangati ng lalamunan kong sabihin ang nalalaman ko. Akmang aalis siya nang hawakan kong braso niya at pabalikin sa akin at tatayuan niya. At sino nagsabing po pwede kang umalis? Tinaasan ko siya ng kilay. Inirapan niya ako. Damn it! Konting-konti nilang pasensya ko sa'yo. Nahagip ng tingin ko ang marka sa leeg niya. Nang mapansin niyang nakatingin ako doon, agad niyang tinakpan. Isa lang kilala kong may marka sa leg at hindi ako nagkakamali doon. Nilampasan niya ako kaya't sinundan ko siya pagbaba. Saktong malapit kami sa hagdanan. Hindi ka aalis dito, Shaira. Inago ko sa kanya ang susi. Balak niyang agawin nang ilayo ako. Akin na yan. Kunin mo. Ngumiti ako. Narinig namin ang boses ni Errol papunta dito. Mukhang nalaman niya rin na may nakapasok. Talaga lang ha? Nagulat ako nang bigla niyang hablutin ng kamay ko. Sinadya niyang itulak ang sarili gamit ang kamay ko. Shaira! Sigaw ko na makitang pagulong-gulong na siya sa hagdan. Saktong pagkakita ni Errol. Shaira! Tumakbo si Errol papalapit kay Shaira. Nagising ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Daan-daan kong iminulat ang mata ko. Nasisilaw ako sa sobrang liwanag. Lumingon ako sa kanang bahagi ko na makita ko si Errol sa tabi ko. Inalis ko ang kamay kong hawak niya at kinapa ang noo ko. Binigay niya sa akin ng maliit na salamin. Mukhang di naman ganun kalaki ang sugat. May naramdaman ka bang masakit sa katawan mo? Sabihin mo lang sa akin. Binaba ko ang salamin at ngumiti. Masakit lang talagang ulo ko. Kinuha niyang salamin sa akin at nilapag sa gilid. Niabot ko ang tingin. Nilibot ko ang tingin at napabuntong hininga ako. Pabalik-balik na lang ako sa ospital. Ano nangyari kanina? Bakit nasa exit kay ni Jessa? Napansin kong pinipigilan niya lang ang sarili. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Nakita ko pa siyang pumasok sa exit kaya't sinundan ko siya sa sobrang pagtataka ko. Pero nabigla na lang ako nang sigawan niya ako, sabay tulak sa akin. Tumulong luha ko. Agad niya ako niyakap at tinapos ng likod ko. Di na ako papayag na masaktan ka ulit. Lumabas muna sandali si Errol para asikasuhin ang paglabas ko dito sa ospital. Tumayo ako, tiligpit ng mga gamit ko. Isang araw lang naman akong nawala ng malay. Sinabi ni Errol sa akin nasa kulungan daw si Jessa. Nalaman din ng pamilya ko ang nangyari kaya't galit na galit sila. She deserved it. Narinig kong bumukas ang pintuan, kaya nilingon ko si Errol na bagong pasok. Inabot niya sa akin ang 2 klase ng gamot. Pag-uwi natin, take a rest first. Aniya. Tumango ako. Lumapit siya sa akin at sinuri ang sugat sa noo ko. Hayaan na latang siya sa kulungan ng ilang araw, Errol. Pinsan ko pa rin siya. Sinadya ko rin naman ang nangyari. Gusto ko lang siyang patahimikin sandali kung anong nalalaman niya tungkol sa akin. Inipit niya ang hibla ng buhok kong nakaharang sa mukha ko. Baga siyang napahinto na mapatingin sa leeg ko, kaya lumayo ko sa kanya. Umuwi na tayo. Pag-iiba ko ng usapan. Tumango siya at kinuha ang gamit namin. Nilampasan ko siya at naunang lumabas ng kwarto. Kinapa akong leg ko pero na makita kong sumunod siya. Binaba ko ng kamay ko. Hinawakan niya ang isa kong kamay at sabay kaming naglakad. Paglabas namin ng ospital, tumama sa akin ang katawan ng malakas na hangin. Gabing-gabi pa naman. Agad binuksan ni Errol ang pintuan ng sasakyan. Nabilis akong pumasok dahil baka lamigin ako. Nilagay niya sa likod ang gamit. Pinanood ko siyang lumibot at pumasok ng sasakyan. Binuhay niyang makina at pinatakbo na rin. Walang nagsasalita sa amin. Tinignan ko lang siya habang nagdadrive. Mukhang ang lalim ng iniisip. Sana lang di niya nakitang mabuting marka sa leeg ko. Ilang oras lang naman ang biyahe, nakarating din kami ng bahay. Inalalay niya akong bumaba ng sasakyan. Suot ko rin ang itim niyang jacket. Kukunin ko lang ang gamit, sabi niya. Tumango ako. Mabilis lang naman niyang kinuha ang gamit sa likod ng sasakyan. Pagpasok namin ng bahay, tinulungan niya pa rin ako hanggang sa makapasok na rin kami ng kwarto. Napansin ko pa ang puting dress na nakalapag sa kama. Kumunot ang noo ko at lumapit sa dress. Nagandahan lang ako kaya binili ko para sa'yo, sabi ni Errol. Kinuha ko ang dress at tinignan ng mabuti. Umiling ako sa sobrang ganda ng dress. Lumapit ako sa salamin, tinignan ng dress. Ganitong gusto kong isuot, lalo na kung party ang pupuntahan ko. Di na ako nakatiis kaya pumasok ako ng walk-in closet para isuot ang dress. Hindi mawala ang ngiti ko dahil kasyang-kasya sa akin ang dress. Paglabas ko, naabutan ko nakaupo si Errol sa kama. Nang mapansin niya ako, agad siyang tumingin sa akin.
Ilang segundo rin siyang nakatingin habang di inaalis ang malalim na titig sa akin. Bagay ba? Lumibot ako para ipakita sa kanya ng buong buo. You look so classy. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinigpit niya ang bewang ko. Ang bilis-bilis ang tibok ng puso ko sa sobrang lapit namin. Let's date. Ha? Para ako nabingi. Let's have a dinner date, baby. He gave me a smack kiss. Binigyan niya rin naman ako ng ilang oras para ayusin talaga ang sarili ko. Dinala niya ako sa fancy restaurant. Nilibot ko ang tingin. Napansin ko kaming dalawa lang ang tao at isang table lang ang meron. Imbes wine ang laman ng baso ko, tubig lang. Pinagbabawalan din kasi ako sa matatamis na pagkain. Ang daming maliit butterfly na design. Ang ganda dahil kulay puti rin ang kulay. Tumunog ang kanta. Tumayo si Errol. Nilahad ang kanang palad sa harapan ko. Let's have our first dance, beautiful lady. Nanginginig kong inabot ang palad ko sa kamay niya. He kissed my hand. Ngumiti siya at pinulupot ang kamay ko sa balikat niya bago niya ilagay ang kamay sa bewang ko. He is seriously looking at me. Tumulong isang butil ng luha sa mata ko. I can't believe kasayaw ko na ngayon si Errol. Agad niyang pinunasan ng luha sa pisngi ko. Dahan-dahan lang ang pagsasayaw namin. Hayaan nating damahin ang kanta. Bulong niya. Sobrang lalim ang titig niya sa akin. Ngumiti ako. Hindi ko alam kung ito na rin ba ang una at huling sayaw na mangyayari sa aming dalawa kapag nalaman niya ang totoo. Lulubusin ko ang oras ko para makasamang asawa ko. Hinigpit niya ang pagkakahawak sa bewang ko. Niyakap niya ako at siniksik ang sarili sa akin. You are so beautiful, baby. Tinulak ko siya at sinaman ang tingin. Subukan mo lang sabihin yan sa ibang babae. Hindi ka makakauwi sa sarili mong bahay, Errol. Tinuro ko siya. Tinawanan niya lang ako pero agad ding napalitan nang hindi ko alisin ang sama ng titig ko sa kanya. Lalapit sana siya nang lumayo ako. Come on, baby. Dinner date natin ngayon. Pagbigyan mo naman ang asawa mo. Tinignan niya ako na nakakaasar. Hindi ko siya pinansin. Sirenyasan kong itigil nila ang music. Kaya pinatay din agad ng staff na makita nila ako. Wala na ako sa mood. Umupo ako at uminom ng tubig. Hindi lang talaga ako sanay na sabihan siyang maganda. Naglakad siya papunta sa likod ko. Trust me, baby. Ang ganda-ganda mo. Inawakan ko ang braso niya at pinaharap sa akin. Tumayo ako at inayos ang necktie niya. Kailan mo ba ayusin ang necktie mo? Palagi na lang niyang ginugulo. Hindi niya ako sinagot. Napansin kong ang lalim ng titig niya sa labi ko. Ilang araw na rin nakakalipas, napansin ko, nagbabago ang katawan ko. Napansin ni Errol din iyon kaya palagi niya akong tinatanong kung okay lang ba ako o wala akong nararamdamang masama sa katawan ko. Mabuti nga ba talaga ako? Nabalitaan ko na rin nakalaya si Jessa sa kulungan. Mukhang sasakit na naman ang ulo ko dahil sa kanya. Sigurado akong babalikan pa rin ako ng babaeng yon. Sa ginawa ko ba naman sa kanya? Nasa opisina ako ni Errol para magmuni-muni muna. Pinanood ko lang siya habang busy nakatingin sa laptop niya. Binibigyan niya naman ako ng pansin. Marami ring prutas na nakanda dito sa table niya para sa akin, pero wala lang talaga ako sa mood para kumain. Tumayo ako at naglakad papalapit sa tabi niya. Tinignan ko ang ginagawa niya. Magkanong lupa na yan? Tanong ko. Masyadong malawak ang lupa. Sinabi rin sa akin ni Errol na may bibilin siyang lupa para magpatayo ulit ng resort. 2 million. Maikli niyang sagot. Mukhang sapat na rin yun. Malaking gastos talagang gagawin ni Errol. Marami naman siyang pera kaya wala lang yun sa kanya. Akmang aalis na ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko para pigilan ako sa pag-alis. Tinaasan ko siya ng kilay. Tinapik niya ang legs niya. Dito ka muna. Uminit ang pisngi ko. Errol, hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang paupoy niya ako sa kandungan niya. Di ako makatingin ng mabuti dahil sa init ng pisngi ko. Tumatamang hininga niya banda sa leg ko. Mas maganda talagang magtrabaho kapag nasa tabi kita. Pero baka makita nila tayo. Nakakaya kapag may biglang pumasok. There's nothing wrong kung makita nila tayo. You are my wife. Kahit maabutan pa rin tayo maghalikan dito, wala silang magagawa dahil asawa kita. Ang hirap talagang kausapin ng lalaking to. Bahala ka nga. Nag-cross arms ako. Mukhang ako pa ang nahihirapan sa posisyon naming dalawa. Nasa kandungan niya ako habang nakatingin sa laptop niya. Mabilis ding natapos si Errol kaya inaya ko siyang mag-shopping. May bago akong natipuhang lipsticks ngayon at bihira lang magkaroon ng stock. Palagi na lang ako nauubusan kaya hindi ko mabili. Sana lang may mahanap pa ako. Pagkarating agad kong kinuhang lipstick. Nilabas ni Errol ang black card niya at binigay sa staff. Pagkatapos magbayad umalis na rin kami.
Hindi mawala ang tingin ko sa dalawang hawak ko. Habang pabalik kami na sasakyan, naramdaman ko ang pananakit ng ulo ko. Naunang maglakad si Errol kaya hindi niya ako nakikita. Please, wag ngayon. Bulong ko. Hindi pagpapanggap ang pananakit ng ulo ko. Tumigil ako sa paglalakad at lumakas ang pagkakahawa ko sa paper bag. Nalingon niya ako. Are you okay? Masakit ba ang ulo mo? Lumapit siya sa akin at inalalayan ako. Di ako nakasagot. Bigla niya akong binuhat at mabilis pumasok ng sasakyan. Shit, ang sakit talaga. Nabitawan ko ang hawak kong paper bag. Lumipat ang kamay ko sa braso niya. Shit, ang sakit. Parang nabibiyak ang ulo ko. I don't know what to do. Kinakabang sambit niya. Nilakasan niya ang pagkakabukas ng aircon dahil pinagpapawisan na ako. Lumayo ka muna. Bulong ko. What? Lumayo ka muna, please. Ulit ko. Binitawan niya ako at lumabas ng kotse. Hinilot ko ang ulo ko. Pumikit ako sandali. Ilang segundo lang unti-unti na ring nawawala ang pananakit ng ulo ko. Nang okay na rin, binuksan ko na ang sasakyan. Mabilis siyang lumapit sa akin at kinapa ang noo ko. Thanks God, hindi ka na mainit. Bigla niya akong niyakap. Kapag sumasakit talaga ang ulo ko, sumasabay ang pag-iinit ng katawan ko. Ramdam ko ang pag-aalala niya dahil sa klase ng yakap niya. Bumitaw ako ng yakap. I'm fine. Walang masakit sa akin. Ngumiti ako at niyakap niya ulit ako. Huwag mo akong pag-alalahanin ulit, wife. I am so scared to lose you again. Hinalikan niya ang noo ko. Habang magdadrive siya, paulit-ulit niya akong sinisilip. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Nanatili lang kaming tahimik. Biglang tumunog ang cellphone niya. Kumunot ang noo ko dahil niya sinasagot ang tawag. Baka importante yan, Errol. Ani ko. Tsaka pa lang niya kinuha ang cellphone sa bulsa niya. Sinagot niya ang tawag at itinapat sa tenga niya. Nilingon niya ako habang may kausap sa cellphone niya. Pagkamatay ng tawag, nagtaka ako nang bilisan niyang takbo na sasakyan. May problema ba? Tanong ko. Di niya ako sinagot, kaya tinikom ko na lang ang bibig ko. Pagdating namin ng bahay, agad niyang pinarada ang sasakyan. Nauna siyang lumabas. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at sinundan siya. Nagtaka ako dahil nakabukas ang pinto ng bahay. Hindi ako binilingan ng tingin ni Errol hanggang sa makapasok na siya. May problema ba? Bulong ko sa sarili. Pagpasok ko, nilibot ko ang tingin ko. Una ko nakita si Jessa na kampanting nakaupo sa sofa. Hi, cousin. Nginisihan niya ako. Kasama niya si mom and dad sa gilid niya. Nasa tabi ko si Errol. Naglakad pa palapit sa akin si mom. Mom! Yayakapin ko sana siya nang bigla niya akong sampanin sa pisngi ko. Tita! Lumapit si Errol sa akin at tinago niya ako sa likod niya. Napahawak ako sa kanang pisngi ko. Bitawan mong anak ko, Errol. Hindi mo siya asawa. Pilit akong inaabot ni mom pero nakaharang sa kanya si Errol. What do you mean, tita? Nalilitong tanong ni Errol. Hindi si Shaira ang kinakasama mo, Errol, kung hindi si Carlota. Sigaw ni Jessa. Lahat ng atensyon namin sa kanya nabaling. Binitawan ko ang kamay ni Errol. Alam ko mangyayaring lahat ng to pero hindi ko naman inaasahan na mas lalo lang mapapaaga. Ano nga kaya ang tunay sa pagkatao ni Shaira? Ano ang sinasabi ng kanyang ina na hindi siya si Shaira, kundi ang kakambal niyang si Carlota? Sundan ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento.